Magandang araw mga katoda, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Medyo matagal na rin kami hindi nakakapag-upload sa YouTube mga katoda. Shout out po sa mga subscriber na namin, sa lahat ng mga viewers namin, sa mga silent viewers. Shout out po. Maraming salamat po sa mga nanonood ng aming video. Ngayong araw, samahan nyo kami sa aming pag-ayos ng bangka. Itong bangkang ito ay kinakaangas sa kaki sir. Nakikisama lang ako sa kanila. Tumutulong lang ako pagka mayroong inaayos dyan sa bangka. Ako ang umaayos. Tapos katulong ko rin sila Tiyo. Ito nga, kaya nga nakabaradero itong bangka dahil sa medyo bumitak na yung may mga bitak yung kasko niya. Dahil siguro sa tagal nang na-stack itong kahoy bago ginawang bao, kaya may mga biyak, sadyang may mga biyak talaga siya. Kaya binaradero muna namin para epoksihin yung mga mahabang biyak. Pero hindi naman siya tagos doon sa ibabaw mga katoda. Dito lang siya sa hanggang kalahati lang ang biyak niya. Matibay pa naman yung baon nitong bangka mga katoda. Kaya lang may mga biyak-biyak siya. Kaya nga nilagyan lang namin ng epoxy para hindi matuluyan na mabiyak. Hindi siya tumagos dun sa ibabaw. Napakatibay pa ng bangka na to mga katoda. Kaya hindi pinapabayaan to nila kaangas na ganyan na may biyak. Kaya pagka mayroong konting biyak ay binabaradero na lang namin para ayusin kaagad. Ito nga, nagtimpla na ako ng epoxy. Yung gamit naming epoxy ay Bostik mga katoda, kasi ito ang mas magandang epoxy na sa tingin ko lang. Para sa akin po ay ito ang magandang epoxy na ginagamit namin. Kasi yung ibang epoxy na ginamit namin, may ang iba natutuklap, tapos yung iba naman tagal tumuyo. Ito nga't nagtimpla na ako ng epoxy dahil ito ang gagamitin namin. Ito nga palang epoxy mga katoda, hinahaluan ko to ng yung linagarian ng kahoy para lalong matibay, saka hindi siya masyadong malambot, madaling tumuyo mga katoda. Ganito yung ginagawa namin kapag nag-repair kami ng bangka. Pero pagka mababaw lang yung biyak, hindi na namin haluan, purong epoxy lang, walang halong ginagarian. Kung mapapansin nyo mga katoda, may dyan may papel. Kasi yung papel na yan na ililingit namin, medyo malalim yung butas dyan mga katoda, kasi yung rinipir namin yan noon nung nabili yan ni Sir, bangka na yan, talagang may butas na yan dyan. May parte dyan na malalim ang butas. Rinipir namin noon bago ginamit yan. Inilagyan namin ng epoxy, kaso lang siguro hindi namin napansin noon, may malalim siya, kaya nilagyan ulit namin ng epoxy para pumantay. Pinantay lang namin yan, wala namang butas dyan mga katoda. Okay naman tong bangka, walang tagas. Kaso lang hindi lang namin hayaan na mayroong mga biyak sa bao para hindi matuluyan. Saka hindi lumambot yung bao niya, yung pinakakahoy niya. Tapos yan, pagkatuloy-tuloy yung ganda ng panahon, kasi grabing ulan, kaya hindi kami kagad nakakapag-repair ng bangka na yan dahil halos buwan yung ulan dito mga katoda. Walang tigil. Ngayon nga na nagbo-voice over ako, kung maririnig nyo, umuulan pa rin pero okay lang dahil hindi na masyadong diretso yung ulan. Minsan umiinit din. Kung mapapansin nyo mga katoda, mayroong bubong ito, kasi sabi ko kaangas, dapat mayroong bubong yung napaglagyan ng bangka, kasi sa sobrang tagal ng ulan, tuloy-tuloy yung ulan, baka sabi ko lumambot yung
baon ng bangka. Saka yung mga kahoy, lalambot yan sa ulan kasi yung ulan hindi naman ordinaryong tubig eh. Nakakapalambot ng kahoy ang ulan. Kaya sabi ko, lagyan ng bubong para hindi laging nababasa. Okay lang na mabasa siya pero hindi yung grabe. Tapos ito nga mga katoda, yung epoxy, pagkatapos namin i-apply, binabasa namin para pantayin. Kaya namin nilalagyan ng tubig yung kamay namin para hindi siya dumikit sa kamay yung epoxy. Kung mapapansin nyo yung bao mga katoda, halos napakarami na ng epoxy. Ayan o. Ang purpose ng papel na yan para hindi malaglag yung epoxy mga katoda kasi makapal yung epoxy. At dito nga yung makinang to tinanggalan din namin ng karburador kasi palyado na siya. Dahil siguro nung lumubog kami noon, siguro nagkaroon siya ng medyo kinalawang na rin. Saka na-stack na rin to ng halos magtatatlong buwan. Pero pinapandar din to. Kaso lang palyado mga katoda. Nung binuksan ko yung karburador niya, may tubig, may mga namumuong tubig. Kaya sabi ko, Teo, tanggalin niya yung tornilyo para ayusin ko yung karburador. Tinatanggal na nga ni Teo yung karburador dyan, tapos nililinis. Tapos habang nagtatanggal ng karburador si Teo, ito naman si Kangas, gusto niya raw ipakita yung pambato niyang sayaw mga katoda tuwing pista. Ito nga oh, akala mo isdang nahilo. Yan oh. Magaling din sumayaw. Parang isda lang na nahilo. Yan siya, parang lumalang yun isdang nahilo. Oh. Tapos yung linisan, ibabalik ko na nga itong mga tornilyo dyan sa ilalim, yung dinadaanan ng gasolina mga katoda. Kasi may mga namumuong tubig, kaya pala palyado siya, walang minor. Kaya sabi ko tanggalin namin yung karburador para ayusin ko. Kasi kahit pa paano mayroon naman akong nalalaman dyan pag mga ganyan lang trouble ng makina. Alam ko namang ayusin yan. Kaso lang medyo mahina ng mata natin mga katoda. Kaya sabi ko, tingnan nyo nga kung tama yung paglagay ko ng tornilyo. Pagtataka kayo mga katoda kung bakit puro voice over. Kasi may bahay dyan na sobrang lakas ng tugtog. Hindi naman natin pwedeng i-play itong video may tugtog kasi makaka-copyright tayo mga katoda. Tapos dito nga habang si Teo nagkakabit na ng makina doon, nanguha kami ng siling labuyo kasi dito sa kanila napakarami ng siling labuyo. Kaso lang naunahan kami ng mga ibon sa hinog na sili. Ang natira sa amin yung mga hilaw lang. Pag napupunta ko dito kina Teo, nangunguha ko ng sili. Ay, si Kangas eh. Nag-vlog. Bayabas. Ano ang gagawin mo dyan? Herbal. Ha? Herbal. Para saan? Pampatubo? Hindi lang. Pwede sa sakit sa bato, sakit sa atay, Sakit sa ulo? sakit sa tiyan. Guyabano, tapos bayabas. Yan yung ginagamot niya sa ano kasi laging masakit yung ano niya, yung likod, tapos yung parting tagiliran niya. Yan yung iniinom niya. Kasi lagi siyang nagpapadoktor, wala namang ano, halos wala namang nangyayari. Ganun pa rin. Nung uminom siya niyan, gumanda yung pakiramdam niya. Nabawas-bawasan yung kirot ng nararamdaman niya. Kaya ngayon, magdalaot na naman kami mga katoda. Yan nga, tuluyan na namin hinarbis yung siling laboy ni Teo. Mamaya pag nagamit siya ng labuyo, wala na siyang magagamit kasi naubos na namin ni Kangas. Sa bagay, meron pa naman dyan na mga puno ng labuyo. Hindi naman namin ginalaw yung ibang puno. Ito lang isang puno na napakarami ng hilaw na labuyo. Inubos na namin yung bunga mga katoda kasi malayo ito sa amin. Sa bagay, si Kangas magkalapit lang naman sila. Siguro mga 50 meters ang layo nila ni Teo. Kasi Teo niya yan, si Teo. Ako, mga 2 kilometro layo ko sa kanila mga katoda. Malayo ako kaysa sa kanila. Tapos ito nga yung dahon ng guyabano. Kukuha na rin tayo ng dahon ng guyabano. Kaso lang itong manok ni Teo, pinagtripan sana namin.
Kaso lang baka magalit si Tiyo, kaya ito na lang dahon ng guyabano mga katuda. Itong dahon ng guyabano, napakabisa talaga nito mga katuda. Kasi nung hindi ako nakakaihi, parang sakit ng puson ko, yung parang binabalisaw-saw ka, hindi ka makaihi, pagka umihi ka sobrang sakit. Mayroong isang taong nakapagturo sa akin kasi yung gamot lalong sumasakit yung puson ko tuwing iihi ako dahil hindi naman komportable sa gamot talaga. Tapos may isang tao sabi niya, subukan ko uminom ng nilagang dahon ng guyabano tuwing umaga sa kahapon. Ito nga, ginawa ko ito. Naglaga ako ng guyabano. Yan, talagang pabubuhos talaga yung ihi mo mga katuda. Napakagaling ng dahon na to mga katuda. Try nyo lang kung sakaling hindi kayo nakakaihi, madalas kayo binabalisaw-saw. Try nyo lang itong dahon ng guyabano. Wala namang masama kung susubukan mga katuda. Ito lang naman yung kung gusto nyong maglaga nito, kung gusto nyong uminom nito, okay lang. Kung hindi, kayo pa rin ang masusunod mga katuda. Tapos ito nga si Kaangas, saan kaya galing tong saging na naman, may dalang saging, binigyan ako ng isa. Napakatamis ng saging na to. Ito yung tinatawag sa amin na rakadag. Hanggang dito na lang po ang aming video mga katuda. Abangan po ang aming adventure sa laot. Maraming salamat po sa mga subscriber namin, sa lahat ng nanonood ng aming mga video. Ingat po kayo sa inyong mga ginagawa saan man kayo naroon mga katuda. Ingat hanggang sa mga susunod naming adventure. Bye bye!